What's up guys? Another day here in Japan, and eto nga yung time na nag-file kami ng tax and nakangiting tagumpay nga kami kahit inabot kami ng ilang oras. Alas 8 nga ho ng umaga ang aming call time para mag-file ng tax. Galing kaming night shift nito mga guys at hindi na kami natulog para lang asikasuhin ito. At of course mga guys, sasabihin ko dito yung mga requirements na kailangan nyong i-ready kung sakaling kayo ay magpa-file ng tax ng Jibunde or kayo mismo. At isi-share na rin namin sa inyo yung aming naging struggle nung kami ay nag-file ng tax sa Isesaki Tax Office. Maiksi lang itong ating video kaya panoorin nyo hanggang dulo at syempre i-share nyo na rin. Pinakaunang importanteng mahalaga na dapat nyong kailangang gawin kapag magpa-file kayo ng tax ay dapat tumawag po kayo sa tax office para magpa-schedule. Hindi po namin sure kung di nilamang sa Isesaki Tax Office yung dapat ay tatawag ka kasi dati ay line ang scheduling pero ngayon dapat tawag na. Andito na nga kami sa Isesaki Tax Office at dino-double check namin yung aming mga requirements. At ito po yung mga dala naming mga requirements. Mga birth certificate po. Bali tinanggap naman nila yung photocopy lamang ng aming birth certificate. Kailangan dalahin mo na rin yung Nihongo version ng iyong birth certificate. Lahat ng i-declare mong dependents or yung pinapadalhan mo kailangan meron silang birth certificate at meron silang translation plus yung sarili mong birth certificate. Kailangan mo ring dalahin yung iyong remittance certificate, patunay na nagpapadala ka dun sa mga dependents mo. Kailangan dalahin mo rin yung iyong Gensen. May dala rin kaming mga photocopy ng aming mga alien card, my number card at saka cash card. I-full charge mo na rin yung iyong cellphone at dapat malakas ang internet mo kasi online naman ginagawa ang pagpa-file ng tax, i-guide ka lang nila. Dala mo din dapat mismo yung iyong my number card kasi gagamitin yon sa pag-login. Huwag mo rin kakalimutan yung 4-digit PIN code at saka yung 6 combination na password. Medyo nagtagal kami nung kami nag-online file na kasi naka-Google Chrome yung aming default browser kaya dapat i-Safari mo na kagad yung iyong default browser. Medyo matagal lang kapag nag-check na ng mga documents lalo na kung yung dependents mo ay mga pamangkin or yung medyo malayong kamag-anak kasi kailangan mong patunayan na kamag-anak mo sila. Kaya dapat kompleto yung birth certificate na dala mo. Bali may dala pala kaming ganitong papel para nga mas madali nang mag-explain doon sa nag-check ng aming documents kung kaano-ano namin yung aming dependents or kung papaano namin siya naging relatives. Ito na yung pinapakita namin. May mga time lamang nung nag-online na kami nawawalan ng internet yung ilan sa mga cellphone namin kaya medyo nagtatagal din. Kaya make sure na maayos yung condition ng inyong cellphone at wag lobat. So ayun lamang mga guys. Bye!